Umuwi na siguro siya. Isip-isip niya. Napasulyap si Sarilos, mag-aalas 7 na ng umaga, kaya nagmamadali na siyang kumilos para pumasok sa opisina. Pagdating sa opisina, inabutan niyang abala na sa pagtatrabaho sa Nathan. Nakakaya naman, nauna pa si Sir sa akin. Bulong pa niya sa sarili. Uupo sana siya sa desk niya na mapansin niyang nakatingin sa kanya si Nathan. Sumenyos ito sa kanya kaya nagmamadali siyang pumasok sa salaming silid na opisina nito. "Good morning, sir." Bungad niya rito kasabay na matamis niyang ngiti. "Pumunta ka kay Sir Alvin mo sa second floor. Pakikuha mo yung file sa Batangas project natin." Anito na panay ang haplos sa noo. "Okay po, sir." Mabilis niyang sagot. Bago siya dumiretso sa opisina ni Alvin, kumuha muna siya ng gamot at tubig, tsaka bumalik sa opisina ng binata. "Sir, baka po masakit ang ulo ninyo. Kinuha po kayo ng gamot." Sabi niya habang iniaabot ang gamot. "Nasaan yung iniuutos ko sa'yo?" Nakakunot ang noong tanong nito. "Kukunin ko pa lang po." Alanganing sagot niya. "Pwede ba sa susunod kung ano lang ang pinapakuha ko, yun lang ang gagawin mo?" Halos pasigaw pang sabi nito. "Sorry po, sir." Nakayokong sagot niya. "Pumunta ka na sa Sir Alvin mo." Singhal nito sa kanya. Nataranta namang lumabas ang silid si Nadine. Halos namumutla pa siya na marating ang opisina ni Alvin. "Nako, Miss Nadine, kakaalis lang po ni Sir Alvin. May inisikaso po sila sa field eh." Sagot ng sekretary nitong si Chris. Nanlaki ang mga mata niya. "Matagal na ba siyang nakaalis?" Agad ng tanong niya. "Kakalabas lang, baka abutan mo pa sa lobby." Sagot ng sekretarya. Parang walang narinig na nagtatakbo pababa si Nadine. Hinabol si Alvin. Di na to gumamit ng elevator kaya gano'n lang ang hingal niya nang abutan niya ang grupo ni na Alvin na kakalabas lang ng elevator. "Sir Alvin!" Halos umalingaw ang boses niya sa lobby. Napatingin ang lahat sa kanya pati na si Alvin. "Nadine, what's wrong? Bakit tumahangos ka?" Ani Alvin agad lumapit sa kanya. "Sir, pinapakuha po ni Sir Nathan yung mga files daw po sa Batangas project." Halos sumihingal pang sabi niya. "Naku, hindi pa tapos ka mo. Babalik pa ako doon ngayon. Sabihin mo na lang ako mismo mag-aakitan sa kanya bukas." Nakangiting sagot ito sabay tapik sa balikat niya. "Sige po, sir." Nakangiting sagot niya. Bago tuloy ang pumasok sa loob ng opisina, ay inayos muna ang kanyang sarili at huminga ng malalim. Huwag sana siyang magagalit. Maraing dasal niya. Walang reaksyon ng mukha nito sa sinabi niya. Sumalap ito sa relos at muling bumaling sa kanya. "Magbuka ng lunch for 2 sa Louisiana Restaurant mamayang 12. Sabi nito at di tumitingin sa kanya. "Okay po, sir." Agad na sagot niya. Agad siyang nagpa-reserve sa restaurant na sinabi nito. Mabilis ngang lumipas ang 1 oras na nagsitayuan ng mga empleyado para mag-lunch, pero hindi pa rin makatayo si Nadine. Panay ang silip sa relos, pasado alas 11 na, pero hindi pa rin nga lumalabas ang opisina ng amo niyang si Nathan. Kumakalam na ang tiyan niya sa gutom, kaya naisipan niyang kalakatukin ng amo. "Sir, paalala ko lang po, yung reservation niyo po ng lunch mamayang 12 noon. Nahihiyang sabi niya. "Okay na yun. Nandun na sila sa restaurant." Maikling sagot ito na hindi malang lumilingon sa kanya. Napakunot ang noo ni Nadine. "Sir, hindi po ba kayo magla-lunch?" Nag-aarangan tanong niya. "Mag-lunch ka na, may tatapusin pa ako." Maikling sagot ito habang patuloy sa ginagawa. Sa kantin naabutan niyang ilang mga empleyado. Sa mga department niya, agad siyang inayin namang ito sa mahabang table. Nakangiti naman nakajoin sa kanya ang mga ito. "Nadine, kamusta ka naman pala sa pwesto mo?" Nakangiti ang tanong na Joy. "Okay naman." Nakangiti ang sagot niya. "Sinusungitan ka ba ni Sir? O sisa naman ni Alpha?" "Naku, hindi, mabait naman si Sir." Agad niyang sagot. "Alam mo bang walang ibig pumeso sa pwesto mo ngayon dahil natatakot kami masibak?" Bulong naman ni Camille. "Bakit naman?" Naiinteresaduhang tanong niya. "Mapili kasi si Sir at may pagka-istrikto kapag merong siyang di na gustong ginawa ng sekretary niya, tinatanggal niya agad-agad. Kaya ikaw ha, ingat ka ha." Muling bulong nito. "Tinatakot din naman ako eh." Ani ang napahawak pa sa dibdib. "Sinasabihan ka lang namin para, alam mo, mukha mo talino at magaling ka, kaya mo yan." Nakangiting sabi ni Alpha. Napangiti na rin siya. Bago tuloy ang umalis ng kantin, bigla niyang naalala si Nathan. Nakita niyang may pack ng food para sa VIP, kaya naglakas loob na siyang bilhan ito.
Bahala na kung masigawan na naman siya. Isip-isip niya. Abot-abot ang kabog ng dibdib niya na makarating siya ng sariling desk. Tanaw niya mula sa labas sa subsub pa rin sa trabahong binata, kaya lakas loob na kumatok ulit siya sa opisina nito. Come in, narinig niyang sabi nito. Halos nanginig pa siya nang ilapag niya sa mesa ang pack ng lunch na binili niya sa kantin. Tumigil sa ginagawa ang binata at saglit na sumulyap sa iniwan niyang pagkain at saka matalimang tinging tumingin sa kanya. What are you up to? Singhal nito sa kanya. Po? Kurot ang noong tanong niya. Kanina binigyan mo ako ng gamot, tas ngayon kinuha mo naman ako ng lunch? Kinukuha mong loob ko, para saan? Tell me, sino nagpadala sa'yo dito, ha? Anito tumayo sa harapan ko. Excuse me po, sir. Wala pong ganon. Napansin ko lang po kanina panay ang haplos niyo sa noon niyo. Kaya naisip ko po baka sumakit ang ulo niyo dahil sa pagkakainom niyo ng alak kagabi. Tsaka napansin ko po busy kayo kaya naglakas loob po kung kunin kayo ng lunch. Pero kung ayaw niyo po, ibabalik ko na lang. Naluluhang sabi ng dalaga. Ano yan? Umiiyak ka? Wow! Should I say sorry? Nanunuyapang tanong nito. No, sir. I'm sorry po. Ani ang pilit pinipigilan ng emosyon. Ibabalik ko na lang po, sir. Ani na akmang babawiin ng pagkain pero pinigilan siya nito kaya't dumampi ang mainit na palad nito sa likuran ng kamay niya. Ilang saglit tingtila nakahawak ang kamay nito sa kanya bago niya ito dali-daling tinanggal. Sorry po ulit, sir. Lalabas na po ako. Nakayokong sabi niya. Ilang minuto na nakalabas si Nadine pero palaisipan pa rin kay Nathan ang pagiging mabait nito sa kanya. Hindi magtatagal malalaman ko rin kung sino kan talaga. Seryoso mukhang sabi niya habang nakatingin sa direksyong kinaupo ng dalaga. Tignan natin kung hindi ka sumuko at umuwi sa kusina ng amo mo. Bulong pa niya. Mag-aalas 5 na ng hapon nang tawagin siya sa loob ni Nathan. Pa-photocopy mo. Tig 10 pages ang bawat pahina na nasa loob ng mga folder na yan. Anito sabay turo sa makapal na file ng folder sa lamesa. Okay po, sir. Nakangiti pang tugon ng dalaga. Napakunot na lang ng noo ang binata. Pasado alas 8 na makabalik ito dala mga pina-photocopy niya. Okay na po, sir. Nakangiting nilapag niya mga folder sa desk. Sige, hanapan mo ng folder ang mga pina-photocopy mo tas aayusin mo isa-isa. Gagamitin ko yan sa meeting bukas. Seryosong mukhang sabi nito. Bibili po ba ako ng folder, sir? Nag-aalangan tanong niya. No need. Pumunta ka sa library sa 5th floor. May mga folders doon. Sagot niya ng malalim bago muli naglakad paakit ng 5th floor. Dahil gabi na rin noon at takot siya mag-elevator mag-isa, kaya naghagda na lang siya paakyat. Halos butil-butil ng pawis niya na makabalik siya sa opisina. Nakalokip-kip na si Nathan ng maratnan niya. Bakit ang tagal mo? Halos sa lubong ang kili na tanong nito. Naghagdan lang po ako, sir. Maikling sagot niya habang isa-isa na niyang inaayos ang kopya sa bawat folder. Bakit? Sarabang elevator? Nakakunot noong tanong pa nito. Hindi po, sir. Takot lang po ako mag-isa sa elevator. Di na umimik si Nathan at tahimik nang napinagmasdan siya. Na matapos bumaling siya dito at inabot ng mga folder. Okay na po, sir. Malumanay ang boses sa sabi niya. Okay, ihatid mo na ako sa amin. Sabi nito na agad namang tumalikod. Matapos masigurong maayos ng lahat, pinatay na niyang ilaw sa opisina at sumunod na siya kay Nathan. Wala silang imikan habang binabaybay nila ang daan pa uwi. Iliko mo sa kanan. Narinig niyang sabi nito kaya nagdahan-dahan siya para makaliko sa sinabi nitong direksyon. Nakaramdam ng kaba si Nadine na maipark na niya sa loob ng bakuran ng kotse. Malayong lugar na yon sa bahay niya at hindi niya pa kabisadong pasikot-sikot na daan pabalik sa main road. Dagdag pa na halos malalim na rin ang gabi. Hindi na siya nilingon pa ni Nathan na magpaalam na siyang uuwi na. Lord, please help me. Usal niya sabay sign ng cross para gabayan siya pa uwi sa kanila. Kitang-kita ni Nathan ang pagkabalisa ng dalaga habang pinapanood nito sa CCTV monitor niya sa loob ng bahay. Ilang minuto rin kasi itong tumigil sa harapan ng bahay niya bago tuloy ang umalis. Napasulap siya sa suot niyang relos. Mag-aalas 11 na ng gabi. Di niya alam kung bakit nakaramdam siya ng takot para dito, kaya nagmadali siyang lumabas ng gate para habulin ito. Pero nakalayo na ito. Walang pumapasok na public vehicle doon kaya imposible makasakay agad ang dalaga. Kaya agad niyang nilabas ang kotse sa garahe at binaybay niya ang daan palabas ng village. Sa di kalayuan na ilaman niya itong halos takbohin ng palabas ng village. Sunod-sunod ang pagbusina niya na nagpatigil sa dalaga. Nakatakay pa ang mga mata nitong nasisilaw sa liwanag ng ilaw sa kotse.
Nadine, tawag niya rito. Nag-aalangan tumigil ang dalaga. Agad bumaba ng kotse si Nathan at lumapit sa dalaga. Inabot nito ang kamay ng dalaga at inakay papasok sa loob ng kotse. May lakad po kayo, sir? Tila masigla pang talon ng dalaga. Pilit kinukubli ang takot. Napakunot ang noon niya. Tao ka ba talaga, ha? Mariing tanong niya, tinarap ang dalaga. Po? Nakakunot ang noong tanong ng dalaga. Look, pinahirapan kita bang maghapon sa work? Sinadya akong sagalin ng oras mo, tas nagpahatid ako dito. At pinauwi kita sa halos 10 oras ng gabi. At nagagawa mo pa rin ngumiti sa akin ng ganyan? Halos mataas na ang tono ng boses nito. Wala naman po akong dapat ikagalit, sir. Part po ng work ko lahat ng yon, kaya kayo po bilang boss ko. Karapatan niyo pong utusan ako. Nasa akin na po yun kung kakayanin ko. Malumanay pa rin ang boses na sagot niya. So ano, okay lang ba yun sa'yo? Kakayanin mo ba? Mariing tanong nito. Opo, sir. Blankong mukhang sagot ang dalaga. Naiining namang binuhay ni Nathan ang makina. May lakad ako ngayon. Sumabay ka na sa akin pa uwi. Seryosong mukhang sabi nito. Thank you po, sir. Nakangiting sabi pa ni Nadine na makababa ng kotse. Marahan lang tumango ang binata. Nakapasok na sa loob ng bahay ang dalaga pero hindi pa rin binubuhay ni Nathan ang makina. Sino ka ba kasi talaga? Sino bang nagpadala sa'yo? Seryoso mukhang sabi pa niya sa sarili. Samantala si Nadine di na nagawa pang maghapunan at agad nang binagsak ang pagod niyang katawan sa kama. Sa sobrang pagod agad din siyang nakatulog. Kinabukasan masiglang gumising si Nadine. Good morning, myself. Nakangiting bati niya sa sarili habang nakatingin sa salamin. Grabe, ilang araw pa lang ako sa work. Parang ang pangit ko na. Napasimangot pa siya habang tinititigan ang sarili sa salamin. Heist, kaya ko to? Nakangiti nang sabi niya sa sarili. Good morning, everyone. Bungad niya sa mga bago niyang kaibigan at katrabaho na sina Alpha. Aba, ganda gising te? Kantsaw pa nito. Naman. Nakangiting sagot niya habang nagmamadali na pumasok sa loob ng opisina. Wala pa sa loob ang boss niyang si Nathan kaya nag-ayos muna siya at bahagyang naglinis sa table nito. Maya-maya pa'y dumating na rin nga ito. Good morning, sir. Nakangiting bati niya rito pero unti-unting nawala ang maganda niyang ngiti na hindi malang tulumilingon sa kanya. Nag-aalinlangan sumunod siya sa loob ng opisina nito at nagtimpla ng kape. Dahan-dahang nilapag niya ang kape sa mesa at saka mabilis na lumabas pabalik sa sarili niyang kwesto. Mula sa kinaupuan, tinatanaw niya lang kung papapansin ba ng boss niya ang kapeng tinimpla niya para dito. Bahagya siya na pangiti na matanaw na hinigop ito ang kapeng tinimpla niya. Na maghapong yun naging abala ang mag-amo sa kabi-kabilang meeting nito. Mabilis lumipas ang oras at nakailang deal din ang na-close nila. Good job, Miss Infante. Narinig niyang sabi nito habang papauwi sila. Thank you po, sir. Nakangiting sagot din niya. Pwede kang umuwi ngayon ng maaga. Nakangiting sabi nito. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe na mapansing na miminipit sa sakit ang amo niyang si Nathan. Nag-aalalang tinigil na din ang kotse. Okay lang po kayo, sir? Dalhin mo ako sa ospital, please. Halos pabulong ang sabi nitong halos magkulay suka na sa sakit na nararamdaman. Nataranta namang muling binuhay ng dalagang makina. Sa ospital agad nilapatan ng lunas ang binata. Okay na siya, miss. Hintayin na lang natin ang result ng lab test bukas. Sabi ng doktor bago tuloy ang lumabas ng silid. Binilingan si Nathan at payapa na itong natutulog. Medyo malakas ang aircon sa kwarto kaya agad niyang inangat ang kumot ng binata. Sino kayang dapat kong tawagan sa pamilya niya? Aniya habang marahang kinakapa ang bulsa ni Nathan. Kumilos ang kamay nito at tinawakan ng kamay niyang naghahanap ng cellphone. Wala kang tatawagang pamilya ko. Nagulat pa siya nang bigla ito nagsalita. Pero sir, paano po kayo? Wala po kayong kasama dito. It's okay, I can manage. Umuwi ka na. Malamlam ang boses sa sabi pa nito. Sigurado po kayo? Alanganing tanong niya. Yeah. Halos pabulong ng sagot nito. Pero hindi niya maiwan-iwan ang amo. Kaya kinausap niyang nurse at binilinan saglit bago siya umalis. Sa bahay habang naghahaponan, hindi maalis-alis sa isip niya ang kalagayan ng amo. Kaya nagmamadali siyang kumain at tagpa siyang bumalik na lang sa ospital. Bago dumiretso sa ospital, dumaan muna siya sa bahay nito para kumuha ng ilang peso lang nitong gamit. Nakisuyo na rin siya sa kasambahay na ipagluto ito ng pagkain. Mag-aalas 9 na makabalik siya sa ospital.
Napakunot ang noo ni Nathan nang bumungad siya sa pintuan. Anong ginagawa mo rito? Dilanan ko po kayo ng pagkain at personal na gamit. Pasensya na po, iningi ko pa yun sa kasama ninyo sa bahay. Lakas daw pang sabi niya. Lalong kumunot ang noo ng binata. Natural mo ba yan? Sinasadya mo lang ba talagang hulihin ang loob ko? Seryosong mukhang tanong nito habang nakatitig sa kanya. Sabi po noon ni na father sa akin, natural daw po sa taong mapagduda sa kapwa, pero di raw po yun sapat na dahilan para talikuran natin ang mga taong alam nating nangangailangan ng tulong dahil lang nagdududa sila sa kabutihan natin. Nakangiti pang sagot ang dalaga habang isa-isang nilalabas ang pagkaing dala. Kain na po kayo, sir. Matamis pa ang ngiting hinarap niya ang binata. Alanganing iniabot nito ang kutsara tinidor. Tahimik lang na nakamasid ang dalaga. Wala bang lason to? Seryosong mukhang tanong nito bago tuloy ang sumubo. Napangiti lang siya at sabay umiling. Naparami ang kinain ng binata kaya muli itong nakaramdam ng bahagyang pananakit ng tiyan. Agad namang napansin ng dalaga ang pagniwi ng mukha nito. Okay lang po ba kayo, sir? May masakit po ba sa inyo? Gusto niyo po tumawag ako ng doktor? Halos sunod-sunod pang tanong niya. It's okay. Ayos lamang ako. Sagot nito nang unti-unting napapawi ang sakit na nararamdaman. Naligpit na ng dalagang pinagkainan ng binata, tsaka mo ring naupo sa sinyang nakapeso sa gilid ng kama. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong ng binata at bahagyang sumalyap sa kanya. Dito lang po ako, sir. Babantayan ko po kayo. Nakangiti ang sagot niya. Umuwi ka na. Hindi ko kailangan ng bantay. Maraing sabi nito habang atensyon ay nakatuon sa telebisyon. Pero sir, masyado na pong malalim ang gabi. Natatakot na po akong bumiyahe pa uwi. Nag-aalang ang sagot niya. Sumulyap sa relos ang binata at saka sumulyap sa kanya. Sige, magpalipas ka na ng gabi dito.